i-receive nimo ang anointing of love halin sa Ginoo. Ang mabatyagan mo gid ginalibutan ikaw sang gugma sa Ginoo. Kay nga kung wala ka hindi ka palangga sa Ginoo, wala ka diri subong. Gani hambalay mo ingod, palangga ka gid sa Ginoo, gani ari ka di subong. Kay may plano ang Ginoo sa imo nga kabuhi. Hallelujah. Praise God. Wala man kita nagdaog sa basketball, pero balan ko nagdaog si Jesus sa aton kabuhi. Ano, mga nagala ka mo. Kay kagabi, championship sa Pilipinas versus China. Kagahod sa idalo, mga akon yung mga upod sa balay. Super gahod, ara ko sa babaw sa kwarto. Nagapanaog man ako. Kapalan tolo, ano na, pila na nga bansi? Pinamangkot ako. Pero balaan ko ang Ginoo mag-abansi gid sa aton. Kung nag-abansi ang kontra, balaan ko nga ang Lord sa aton kabuhi mag-abansi gid. Amen? Amen. Hallelujah. So sa nagiligat niya mga aton niya mga ginatun-an, grabe ang aton niya mga ginapangtun-an about end times. Puro kita mga warnings ang aton mga ginapangtun-an. Kaya bisan pa lantaw kita sa internet, grabe tilang nagagulwa. Nga mo ni, mga patimaan, mga signs of the sang end na sang kalibutan. Pero sa silinga aga, gusto ko gid i-share. Kung kaisa tabaan kita, kaya mo na ning katabo. Amo na ni gali ang palaabuton. Amo na ini ang katapusan sang inadlaw. Pero ang pamangkot, ano ginahimo naton? Ano ang ginahimo naton samtang nagapaabot sa Ginoo? Ano bala ang mga nagatagpon gid ako. Pasensya kita. Ano bala ang aton mga ginahimo? Nga tamaan kita, sige, mapungko na lang ko din para hindi ko magpakasala kay tungod nga maabot ng Ginoo. Hindi na ako mag-ubra kay tungod balang ko, maabot naman lang ang Ginoo. Mapaabot na lang kita ko sa higad. Kay para, masapuan ako sa Lord, nga ara gid ako iya sa pulungkuan ko. Sige. Kung may mga Biblia kita, magabukas kita, duhang aton nga text sa subong. Una, magabasa ka sa Mark chapter 1. Verses 2 and 3, kag ang isa, Isaiah 40, verses 3 to 5. Kung nakita na naton, pwede kita makatindog. Sinong wala Bible, pwede naton ma-sharean. Ako ya subong wala ko ya kabutang sa balasahon para matanan kita magabukad sa Bible. Sige, kung nakita na naton, tindog kita bilang tanda sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Hambal diri sa verse 2 sa Marcos, nagsugod ini sunod sa ginsulat ni Isaiah nga propeta. That is why nga mabasa kita sa book of Isaiah. Yari ang akon manugbalita, siling sang Dios. Ipadala ko siya sing una sa imo sa pag-aman sang imo alagyan. Verse 3. May nagasinggit sa disyerto, amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagaagyan. Kag makanto kita sa Isaiah chapter 40 verses 3 to 5. Hambal diri, may isa ka tingog nga nagasinggit, mag-aman kamo sing dalan sa disyerto para sa Ginoo. Hawani ang dalan sa disyerto para sa aton Dios. Ang tagsa kanalupyakan pagatampukan, ang tagsa kabukid pagatabunan, kag ang mga kabakuluran mangin kapatagan, ang mga kudul-kudul pagatabunan. Dayon ang himaya sa Ginoo ipahayag, kag ang tanan nga mga tawo makakita sini.
ang Ginoo gid amo ang nagasaad sini. Hallelujah. Lord, nagapasalamat kami Ginoo sa imo Ginoo nga pulong nga amon Lord pagatun-an sa sini nga aga Ginoo. Salamat Lord nga hindi lang kami Lord mangin aware Ginoo sa mga naga katabo sa kalibutan Ginoo, kundi Lord personally Ginoo, we must prepare O Lord God sa among mga kaugalingon sa pagsugata sa imo Ginoo. Salamat Lord nga ikaw ang Diyos Ginoo nga nagatudlo sa amon sa mga dapat namon himuon O Lord God. Salamat tungod ang imo Ginoo nga pulong manginbuhi sa amon sa sini nga adlaw O Lord God. Nga magagwa kami Lord sa sini nga duo Ginoo nga dal-on namon Lord ang imo nga pulong ang amon pagatun-an sa sini nga aga O Lord God. Nga hindi lang namon mabatian sa amon talinga kundi Lord amon iniga kabuhi O Lord God. Salamat Lord sa sini nga adlaw Ginoo, mangin teachable kami Ginoo, mangin humble enough kami sa imo atubangan O Lord. Salamat tungod ang imo Ginoo nga grasya Ginoo, ang imo pagtulunan, ang imo Ginoo nga pulong ginapadala mo para kami Lord mangin preparado sa tanan nga tiniun O Lord God. Salamat Lord nga ikaw ang Diyos Ginoo nga amo nakilala. Salamat Lord nga ikaw ang Diyos Ginoo nga nag-rescue sa amon. Salamat nga ikaw ang Diyos Ginoo nga nagpalangga sintuman sa amon O Lord God. Nga kung kaisa Lord hindi kami gali tako sa itina nga pagpalangga. But Lord salamat nga ikaw ang Diyos Ginoo nga padayon niya Lord nga nagapalangga sa amon O God. That is why Ginoo ipadala mong imubugtong nga anak. Kag bisan pa Lord imo nga pulong nga amon pagatun-an sa sini nga adlaw O Lord God. Nga hindi lang sa sini Lord magatuon kami, kundi Lord throughout Ginoo sang amon kabuhi samtang yari pa kami diri Ginoo sa sini nga kalibutan O God. Lord salamat gid sa sini nga tinion O Lord. Sabdo ginamulod ang tanan nga plano sang panulay sa amon sa sini nga tinion, sa pag-distract sang amon nga panghuna-huna, gisan pa Lord ang tiyempo nga medyo mainit Ginoo. Lord tagaay kami sang tagipusoon sa panghuna-huna, mga focus kami sa imo Ginoo. Ngini namon ibagbaliwala kung anong ara sa amon nga kaingon bisan pa ang mainit nga amon mabatyagan. Salamat Lord nga ikaw ilang gid subong ang amon nga fokusan sang amon nga mga kabuhi sa sini nga aga O God. Takos ikaw nga dayawon sa sini nga tinion sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Nakasabat din sa lumpur. Praise God. Salamat gid sa tanan nga mga before ako magsulod. Salamat gid sa tanan nga nagpangamuyo sa kay Tatay Ingoy. Nagkanto dito nga kunyabana sa sini nga aga for update lang or development sa inyo. Nga kagapo nag-text ako nga grabe ga banog ang iya nga tiil. Pero siya pagkanto dito nagkupos ang iya tiil kag nakapahuway ni siya way ni sa ginahilanan. So instead nga subong siya nga aga dalon sa city, hulaton na lang sa Tuesday nga mag-abot na lang ang doktor niya. So thank you gid sa inyo tanan nga mga prayers. To God be the glory. Pero pagkatagi ang Lord kay nga nang kapag ko ginhag istorya ko pa siya inday kay kung once nga magi sido-sido na siya. Kaya mo na sang last year, sang grabe iya sido ga kaamat nagidula ang iya gakulang ang oxygen sa iyang lawas. So amo na to nga time iya gid ICU gid siya. So nga subong ng pagdala siya kagabi sa ospital may development gid ang aton niya prayer nga gin sabat sang Lord nga hindi siya matamaan. So lipay gid ko hanggang balong sa bana ko kumusta na si tatay kay nagkadot siya kay tali ma-process ang papilis para i-refer siya sa city. Pero grabe gid ang power sang pangamuyo sang tanan nga mga kanakan sang Ginoo. Thank you so much sa inyo nga mga prayer. In behalf, tapik lang ko no. Sabad man sa mga ako niya po. Sige. Tidak ko magdugay para makatapos ako dayon. So, ang topic nga aton pagatun-an sa sining aga, Dr. Ronel, please, prepare the way for the Lord. Hallelujah. So, mo to kagina, hambal ko sa aton, tamaan kita ka-aware sa nagakatabo, tamaan kita ka
ka masiling kita nga, ay, amo na ni gali, sa nagligad niya si Mana, nag-blood moon. Kagambal ko to sa Bible study namon sa nagligad sa Friday sa ano rin. Siling ko kay tungod grabe ang warning sang Lord sa aton, amo na ning mga matabo sa katapusan niya panag-on. Siling ko sa nagligad nga si Mana sa Australia, balang ko nakalantaw ko sa balita nga pila ka salakyan kag mga building dapit sa may beach dito sa Australia nga ginlamon sang sinkhole. Dako siya nga nagguho ang duta kag ginlamon ang tanan niya ara sa kilid. So, do ba kasi ligay ba magkatabo na ina? Kag sa nagligad do hindi ko gawa kwan sang balita nga ara ko sa kusina do batian ko lang nga nagsulod ang isa ka tawo sa eskwelahan sa dito nga lugar kay do hindi na, sorry God. Nga gins pamatay niya gin pang tiro ya lang niya ang mga kabataan. Naduway ka kabalo ito ginahabali pa sir day, way ka kabalo kagapon, okay ka pa. Nasuway ka kabalo sa gabi o sa kagahon, gikuha ka na sa Ginoo. Hindi mo mapaktan kung saan ka kwaon. Kag sa pati ang mutudo may isa kahambal nga anang tungod sa ila daw basta daw about sa relihiyon, something mo na. Pamangkot sila kung Kristiyano kung hindi. Pag Kristyan, piruhon kay gidya. Amo na iya subong ang kakatabo sa kalibutan. Nga, doon nabatian ko lang si Kuganin, ara ko sa kusin, hala, ano to, tungod yung ipamangkot, kung hindi ka Christian, okay lang, kung Kristiyano ka, ha? Kung hindi Christian sa tildo, pinahan ka lang, pero kung Kristiyano ka, gidya, sa ulo, gidya tayon, untas pat, gidya nga patsyon, pero natabo to, patay man to sa mga pulis, ang nagpang-piro sa mga estudyante. Amo na iya subong ang nagakatabo sa palibot. So, aware kita sina. Pero during sa inang nga nagakatabo, ano bala ang ginapreparahan naton bilang mga Kristohanon, bilang tao nga nagapaabot sa pagbalik ni Jesus? Masiling ka, paglalidog na naman. Tapos masiling ka mo subong, ati wala man doon nag-abot ang the big one. Sino sa daw kakita sa balita, grabe itong preparar sa mga taga Manila. Pero, why man siya nag-abot ang the big one, kinahanglan padayon kita magprepara. Hindi po sa lingon nga wala nag-abot ang mega earthquake nga tawag nila, hindi ka na magprepara, kaya mabang sala man to. Kasi nagligat, diba blood moon, abi ko marapture na. Hambalya, sign, why siya nagsiling ako mag-rapture, mag-blood moon, maabot na yan si Jesus, sign pa lang to ya. Nga, dali na lang si Jesus balik. Kag ang next, sambal ko to sa ila sa Bible study, ang next nga titrad sa 2000 or sa 2033. Pero sa subong iyang atong pag-istoryahan, amo ang about sa pag-prepare sang alagyan sang Ginoo sa aton kabuhi. So sa pamanggod mo, sa isa ka construction, sa isa ka makita mo sa dalan, subong dira, sino taga-Preciosa? Ari, taga-Preciosa. Tamaan subong kalutak ang dalan sa Preciosa. Kay gina-construct ang dalan. So paano naton i-preparar ang aton nga dalan samtang nagapaabot sa Ginoo? Ano ba lang ginahimo samtang nagaubra sang dalan? Ang number 1 nga ginahimo sa pag-prepare sang dalan amo ang sige, dali lang. Sige, may pa-picture. Nakita naton, lutak-lutak tinigawa kita nun sa inyo dira. Kita sa mga tagilid. Hindi ko na pagkakatong kay base, mabilin gid. Sige. Ang picture, lutak-lutak siya nga klase sa dalan. Ikadua. Ara inagyan na sa sang mega earthquake siguro. Na kuang gidya guba gidyang dalan. Sige, next. Number 1, tungod guba siya nga dalan, kinahanglan niya i-demolish siya. Gubon gidya. Ang nang ginatawag nato niya, giving up of our selfish ways of living. Ang tanan nga mga ara sa atong kabuhi nga hindi maayo, kinahanglan ina siya nga gubon.
Kaya nga kung hindi to siya pagubo na mo to ginetsura ya, sa pamadsyan nyo manami agyan, hindi. Hindi gid kay magyan atong isa to nga guba gid ya nga highway, hindi na to magyan. Kami gani sa Puruguan, magkadto kami sa Puruguan, sabi nyo. Nagligad gid ya, nga isa ka Sunday, wala kami kakadto kay nga ang dalan. Kung makakadto ka lang, mambal ka guro nga, hindi na ko magbalik-balik sa lugar nga ini. Kaya wala ka na agyan, kay dalom-dalom ang luta. Tapos kung magpasulod ka sa cruising, kung magitamaan pa kaulan, nag-aawas ang tubig. Amo man ato sa tina maganto, nag-aawas man ang tubig, gabaha. So ginhimo, ang ginhimo sa mga tawo, tungod hindi na sa magyan, isa ka adlaw nga Sunday man, ang tanan nga mga pumuluyo ito sa Puruguan, nagtipon para tambakan, butangan sang kanal sa idalo o sa kilid para mag-agi ang tubig. Kinanglan nila nagkubon gidya ang mga hindi manami nga ara sa alagyan kuhaon kakasun. Kagamo manasado samtang nagapreparar kita, subong nga tiniol panagta hindi kita perpekto. Tulo kami inuyod kung perpekto siya. May makita kagin sa iya, uy, iya ilong, way sa kapang himungin. Ang iyang hipon, wala sa kapang toothbrush. Mga amo na, mga gamay nga mga makita mo, pero kambal-kambal, hindi ba ko perpekto? No, ang amo sinanaton nga kabuhi, kinahanglan tagali i-give up. Kinahanglan tagali pa yan, kaya kinahanglan ta nga ipa-demolish, magsilikit ipa-demolish, ipaguba, iparumpag. Kaysa may video ko gusto ipakita ko upload sa balay tungod tinayinay. No? Ugtas ako. Bisang picture gani, ayawan ka pa. Isang rurodat tatlo ka picture, pila ko ka oras bantaya, kay dugay-dugay ang internet. So, hambal diri sa Jonah chapter 3 verse 8b, magtalikod kamo sa inyo malaod nga pagkabuhi kag sa pagpamintas nga inyo ginahimo. Nga ang nahambal ini ni Jonah. Si Jonah ginhambal ini niya dito sa Ninive. Kay tungod ang mga taga Ninive, ginplano niya sang Lord nga una gidakadtuan ni Jonah. Pero ginhimo ni Jonah kay hambal ni Jonah nga makadto ko to sa Ninive. Kaya mga tao dito sa Ninive, mga tigaulo, mga bertoldo, mga mapintas, yung klase sa mga tao, hindi ko tayo magkadto. So, sa pagsakayan na sa barko, or sa sakayan, ang ginsakyan niya nga sa lakyan, nga dapat makadto siya sa Ninive, nagkadto siya sa, pakadto sa Tarsis siya makadto. So, sa tungod sa iya pagkabatig, batulan man, o kuntig asang ulo, sang aran sa tunga-tunga, nagpaskog ang balod, kag nagpagyo. So, ginhimo sang Lord, kaya hindi siya magkadto dito sa Ninive, paagyaw niya sang bagyo para magtuman. Kag sang tanya dito na siya sa Ninive, dito sa ginluad, sang dako nga isda, hindi man siya balina, kaya wala man siya ginhambal sa Bible. Hambal sang, hambal ya sa kay ginhambalan sa Ginoo, hambalan mo ang mga tao. Kaya kung hindi sila magtalikod sa Ginoo, gubon ko ang ini nga lugar. Imagine ka na, gubon. I-destroy kaya sang Lord. So, ang ginhimo ni Jonah, halasingit sa palibot, magtalikod mo sa inyo mga balaod nga mga ginahimo. Maghinulsol ka mo. So, kay gusto sang Lord nga ang inangag ang mga tao hindi mapatay. So, kinahanglan i-destroy sang Ginoo ang ila panguna-huna nga mga makasasala. Kinahanglan sang Lord nga padalan sang isa ka tawo nga maghambal nga ang ina nga mga tawo, warningan sila. Kagambal pagigani sa Luke chapter 14 verse 33. Amo man ina ang dapat ninyo nga himuon, binagpinago ninyo ang inyo pagsunod sa akon, kay kung hindi ninyo pagbayaan ang tanan nga inyo ginapasulabi diri sa kalibutan, hindi man kamo takos nga mangin akon sumulunod. So ang gusto ginagali sang Lord sa aton nga kabuhi, ang tanan nga ra sa aton nga hindi nakapalipay sa iya, talikdan naton. I-demolish gidya. Grumpagon gidya.
Kay nga nagkari ang Ginoo, hindi gani nga para nga ma-destroy kita. Kundi i-demolish, i-destroy niya ang ginhimo sang panulay sa aton nga kabuhi. Kay kung balikan nato na itong kabuhi, ay grabe, gid ya. Kagina, isang testimony, balya. Ako siyang una, kung nagakadto ko sa simbahan, kung may pinakapunta sa bangko, pinatabi, sinong Diyo to pinakaulihin nga bangko, kung may extension pagid na, kwaon niya pagid ng bangko, kag magkadto, pagid sa punta. Gapalayo. Inagali nga mga ginahimo nato, kita man mismo ang nagapalayo sa Ginoo. Ako kaysa mabalka, malapit din, pero malayo man. No? Doara ka, pero malayo. Pero ang gusto sa Ginoo sa aton, mga kabuhi, nga padayon kita magpabalik. Padayon kita paidalom sa iya. Kaya mo nahambal pag sa Romans 12, no? Kasi nagliga dito. Nga, do not conform any longer to the pattern of this world. But, hambal ya, offer your bodies as a living sacrifice. Hambal diri sa Luke 14:33. Kaya hambal gali, kung hindi ta pagbayaan ang aton dati nga mga kabuhi, hambal diri, hindi kita takos sa pagsunod sa Ginoo. Ano ba lang dapat i-demolish sa aton? Ang aton pagkatraidura, ang aton pagkamatinaas-taason, ang aton ng snabera, ang masinunggodon, ang pagkapalaaway, ang tanan-tanan nga hindi manami gali, dapat na ipademolish naton sa Ginoo. Kaya nga, kung aray na sa aton, kaangay sa tong dalan, nga sa pamatsyagan mo, may makadto sa imo balik-balik, kung amo lang imo kabuhi. Wala. Bisan ang tao nga, bisan excited siya pirmi sa hiking, excited siya pirmi sa expedition, kung amo lang dalan, doon hindi bisa magbalik. Magluwas lagi sa mga mountaineer, kaya tinanamian giman sila sa mga lutak-lutak nga dalan. Pero ang gusto sa Lord sa aton, anong ari diri sa kalibutan nga namitan kita magbalik-balik, na namitan naton himuon, gusto sang Lord ya i-give up naton ina. Gusto sang Lord bayaan. Hambalain mo ingod, ipademolish ang mga hindi maayos sa tubangan sang Lord. May nakita ko sa internet nga may mga kuan gina sila kudlag ko nga building, way niya ginapalpag lang sang martilyo. Wala na ya ginamaso. Kahit hindi na masarangan. Wala na tao sa sulod. Ang ginahimo na nila mag-demolish sa isa ka building, may ginabutang sila kag bayaan lupok na dayon. Sino kakita sa balita sang 9/11 nga pag-collapse. Do ka nga sila binabumbahan para totally demolish. Amo man ang ginahimo sa aton, pabumbahan ta sa Ginoo ang mga dapat nga hindi madala sa martilyo nga pulpugon, pabutangi sang bomba or missile. Basi natin malupok na gid ako siniya. Ang ara sa aton nga sala nga hindi na masarangan sang martilyo, ipa-abti sa Lord sang sa bomba kag missile para nga totally nga ma-damage na sa aton nga kabuhi. Kay gusto sang Lord nga i-give up naton. So hindi na sa masarangan permi sang kuhit-kuhit. Kung kaysa tambor ka gana yung ginakuhit-kuhit, kasagsag ka pa eh. Kung ginaangga-angga ka, ay palangga mo kung gihapon ni Lord. Palangga ko ni pastor, ay kung ginaakigan. Hindi ko paghulaton niya makuha sang maso. Kung hindi madala sang maso, pag demolish na, kuhaan, nakabumba. Hindi ka makuha pa sang bomba. Ang bomba, nga halin sa Ginoo. Hindi yung water pump. Ha? Klaro ko ha? So, amo na. Kung kaisa hindi ka magsalig, at win ba yung kanta nato, niya palangga kita sang Ginoo. Correct palangga kita sang Ginoo. Wala ginayang question ang pagpalangga sang Ginoo sa ato. Pero, ang pagpalangga sa Ginoo hindi tapag abusuhan. Ang balain mo hingon, hindi ka man mag-abuso. Hindi ka man mag-spoil.
Ang balsa nga ako niya magulang kagabi gataw gatek sanay kami Maria. Bao, ang imo di mahinaplos, perte nagig ka suplado. Oh, suplado. Iya kay ko may sala, ara ang lola nagaapin. So siling ko agwanta ha, kay ginpili mo ina. Why ko na mo so, no? Ginaspoil. Kabay pa kita ya bilang Kristiyano, hindi kita mag-spoil. Hindi kita magpa-spoil. Amo na akong ginabibibibi ka, subong pa lang na, pero maabot ang tion nga i-treat yun ikaw nga mangin mature. Kag hindi ka mag-expectar nga pirmi ka lang kuhiton nga pi. Kung hindi ka na mamati, martilyo. Pag hindi na sa martilyo, maso. Pag hindi ka na mamati, tangkiligira. Pag hindi na, bomba. So, kinahanglan naton nga ipa-demolish ang tanan nga ara sa aton kabuhi sa tubangan sa Ginoo kag gusto sang Lord diya nga gub-on ina. Kung ano gintanong sang panulay sa imo sang una, hindi na gusto sang Lord nga sa pagkilala mo sa iya ara pa na sa imo. Kasi kaya mo gid ako sini iya, suplaga gid ako yapas mo. Hindi ko gid iya madula. So nagkari ang Ginoo para i-destroy ang ginbutang sang patulay sa imo kabuhi. Wala nagkari kag wala ka nakakilala sa Ginoo nga ang imo sagud-sagudon ang ginbutang pa sang panulay sa imo. Nagkari ka kag nakakilala ka sa Ginoo kay ang gusto sang Lord ang imo kabuhi para sa iya, hindi para sa kay Satanas. Gusto sang Lord nga bayaan naton ang aton mga kinaugali nga hindi maayo sa iya nga atubangan. After nga gina-demolish ang isa ka lugar, ang ginahimo sini, why nasa ginapabayaan? Why nasa ginabayaan? Total narumpag naman na. Total guba na. Pabayaan ko na siya. So, samtang tapos ang demolition, ang nagkakatabo, ilang taon na to? Di makita niya, no? Abi yun lang sa picture, bulldozer, ina. Bulldozer nga, nagkalatumba, nakita natin diri sa Pagyulanda, nagkalatumba ang mga kahoy diri sa aton nga dalan, sa mga bukid, di magkalmayad ang lupa, ang dalan. So, bulldozer, ina, ginapanghigad ang mga kahoy, kaga mga duta na nagtampok sa dalan. Ay, kadwa. Sige to. Kinahanglan naton nga, may ara gidya nga clearing. After nga ma-demolish gali sa atong kabuhi, kinahanglan gidya may clean up. May clearing gidya nga himuon. Hindi mo silingon nga gipa-destroy mo na sa Ginoo, gipa-demolish mo na ang old self nimo, pabayaan sige, total na-destroy, matulog-tulog na ko. Wala ka na sa himuon, may himuon ka pa gidya. So, kinahanglan mo gihapon gali nga tinluan. Paano ka magpatinlo sa Ginoo? By renouncing. I-renounce naton ang aton nga mga ginahimo nga hindi maayo. Ang pagdiri sa Proverbs 28 verse 13, hindi ka gid magmauswagon kung hindi mo pag-ituad ang imo mga sala, pero kung ituad mo ini, kag taliddan, kaluuyan ka sang Diyos. Hindi lang galito nga napademolish mo, pero kinahanglan mo liwat, patinluan mo gidya. Awan nyo ba lang building or ang dalan? Pagkatapos na gimbakbak siya, kagpabayan, tindig siya mareklamo, tanan kita gani sa tagliga, kinakayod ang highway. Pagtaas ang tubig, tanan kita reklamo. Punano, malay kasi sa galagyan man, highway man to, pero di man maagyan to swimming pool. Nagliga di, may meeting di, habali pa siya, ay po grabe, ganyan ginang tubig, tira yaho, do busay, daw ano to, habali pa siya, daw balod kayo ang tubig, halin diri tanan, dira ginagi tupa sa may dalan. So, hindi lang, hasta kita sa demolition. Kinahanglan naton gidyagali nga magpatinlo sa Ginoo. Awalay mo naton. Nga ba siya, nakapangamuyo naman ko sa 2010. Wow. Kinahanglan gidyagali nga, kinahanglan ta nga ituad. Kaya nga, hambag diri, kung gusto naton mangin mainuswagon,
ang aton nga kabuhi kinahanglan ta ituad ang aton nga mga sala. Kag nga ano pag ginahimo sa John chapter 15 verse 2 hambal dira, ang akon mga sanga nga wala nagapamunga ginapangutod niya. Ag ang kada sanga nga nagapamunga ginapalimpyuhan niya. Agud magpamunga pagid sing madamo. Buot silingon, the more kita nga nagapatinlo sa Ginoo, the more kita nga nangin mabinungahon. The more ka nga mangin epektibo sa imo nga pagka-Kristohanon. Kay grabe gid hambal pag niya, kay siya ang nagapamunga na nga daan, kag nagapalimpyo pagid, hambal ya, nangin mabinungahon pagid. Subong sa aton nga Kristohanon, kung nagkasiling ka, tiga bunga naman ko subong, hindi na kinahanglan niya nga palimpyuhan pa ko sa Lord, kaya limpyo naman ko yan. Correction. Adlaw-adlaw kinahanglan ta mangayo sang pagpatinlo sa Ginoo. Kay nga bisan di kita nagakadto ang atong panguna-una, ang atong ginahimo, may nagasulod dira, amo na gani ang kada sala kung sa isa to ka papanudlo, or sa kada idols or ano nga ginahimo naton, may demonyo nga nagaupod-upod dira. Di kung hindi ka magpatinlo adlaw-adlaw sa Ginoo, ara na nagasupot nga nagasupot. Di kung nagasupot na sa nga nagasupot hasta sa pila ka adlaw, hindi ka nakabutwa, kay gintabunan ka na. So amo na kinahanglan naton nga adlaw-adlaw magpaninlo kita. Nga mapanilo, kinahanglan ta magpanilo sa balay, hindi sa aton nga kabuhi. Hindi tayo na mahimo nga pagpanilo kung hindi paagi sa Ginoo. Ako na nga nagapangamuyo kita, Lord, lugasi ako sa imo hamili nga dugo. Patawara ako sa akon mga salaki. Amo na di padira naton mapakita kag maangkon nga ginatinluan kita sang Lord. Hindi na siya makuha sa ginahabon naton subong ano lang mga panghabon naton, mga kamatis, mga ano pa dira? Organic soap. Banana, guava, mga karot, ano niya na, mga organic nga mga habon, hindi na makuha. Sa pisikal lang na kita, naganami ang ato niya tsura. Huwag na promote ang baligya. Tira lang kita, sa pisikal lang na nagkakakuha ng ato niya mga nagkatinlo. Pero hindi na makuha ang pagpanilo sa pagpaligo. Hindi na makuha sa kung ano ka mga namin bisa maligo ka pa sa hot and cold mo nga bathtub. Hindi na makuha ang aton nga spiritual sin. Kaysa spirituhanon kita yaga gusto sang Lord nga mangin matinlo. Kay gusto sang Lord sa iya pagdari-diri, masapuan niya kita ang hambalya manging kaangay kaputi sang snow. Tanan kita, sinunti ka kadto na sa may snow. Why no? Sa picture lang, sa pelikula, wala nakakita. Ha? Ara sa freezer. Sino na bro wala dire? Si Tuto, ngay nakalibot siya. Sino ba kita ka-abroad, no? Wala na dire, si Manong, at sa likod, ampot yung kakita. So, gusto sang Lord nga masapuan. Kag gusto sang Lord, amo nang makita iya sa aton. Blameless kita, nga mangin maputi sa atubangan. So, gusto sang Lord nga, adlaw-adlaw nga ituad naton ang aton nga mga sala kag talikdan gidiya. Waya naghambal nga, hinulsulan mo kag padayunon mo. Pero hambal gidiya talikdan kag mangayo ka sang patawad kag hambal talikdan mo gidiya. 360 degrees nga maglibot gidiya. Di pwede ka, di pa sure pwede ka libot nga balik gyapon. Negative 360. Pwede kung gusto mo, imo na desisyon. Hindi man niya kapilit ang Lord. Imo na iya desisyon. Di ba la? So, dili nato makita nga sa pag-prepare sa aton nga halaga sa pagkari sa Ginoo, hindi lang siya nga i-demolish ang mga old self naton. Kinahanglan tagidya padayon nga magpatinlo sa Ginoo. Kay damo kita nga nagapatinlo sa Ginoo hambal diri
the more ka nga mangin mabinungahon. Ang bala imo ingod, the more ka gali nga nagapatinlo sa Ginoo, the more ka nga naga mabinungahon. Masiling ko, ti ano man, kada Sunday, pastor, may santol day, may sandiya, may amarang, ti the more ka gabinungahon. The more ka nga nangin mabinungahon, the more ka nga nangin victorious sa imo nga Christian life. The more ka nga nangin epektibo sa tubangan sa Ginoo. So, hindi lang ang kinanglan naton nga magpatinlo sa Ginoo. Ang next, tungod na tinluan ka na, amo na siya dayon under construction. Ikaw hindi na siya, amo na ang ika number 3. May ngalan nga under construction. Sa mga dalan, may mga sign na siya. May mga sign na to, amo na, may nag-aobra diri, may nga sign, basta may mga sign. Okay. Under construction, so ginahimo, tapos ang clearing, ginahimo na, may mga nagpa-deliver, amo to, pa-deliver na ina sa mga gamit. Sige. Kinahanglan na nga, amo na, may ano na tayo, hindi mo kabalo. Or, na, kinahanglan niya, so, hindi lang siya nag-stop sa clearing, kundi nga, kinahanglan tagid nga, number 3, constructions begin. Tungod na tinluan ka na, ready na ang Lord nga mag-construct sa imo. Tungod malimpyo ka na, Hindi magpatuloy makanta. wala na sing sablag, wala na sing balakid sa imo kabuhi, gusto ka sang Lord nga hurmahon. Amo na nga pirmi, amo tambal ko gina nga magpatuan kita sa atong mga sala. Agambal diri sa 1 John chapter 1 verse 9, amo na nga magpangayo kita sa kapatawaran kung ituad naton ang aton mga sala sa Ginoo kay siya matutom nga magpatawad sa aton. Kanang isa pagitala nga hambal sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang akon katawhan nga akon gintawag magpaubos sang ila kaugalingon, magpangamuyo, magdangop sa akon, kag magbiya sa ila malaot nga mga ginahimo, pamatian ko sila sa langit, kag patawaron ang ila mga sala, kag dayon pagaayuhon ko liwat ang ila duta. After sang clearing gali, we expect gidya nga ang Lord magapakamaayo sa aton. Amo na iyang hambal sang Lord. Dagang nami, hindi lang niya nga mag-untat ka. Hindi lang niya, Lord, salamat, ginpatawad mo ako. Kagambal diri, hindi lang kita ang pagkamayo sang Lord, kundi pati ang lupa kung sa diin ikaw ginbutang sang Lord. Ari kita sa Sara. Sa tinda mo nga party sa Sara, ara ka sa Aranti, ara ka sa Anuring, ara ka sa Damasco. Kung diin ka gibutang sang Lord, nga ikaw ang naga-intercede sa sina nga duog, ang Lord man maga-start dira sa iya construction sa mga tao. Kay nga ikaw ang suga nga gibutang dira sang Ginoo. Abi tulo ka imo ingod kung ululupod ka mo sa isa ka lugar. Kung lain-lain ka mo nga lugar, hambalang imo ingod, mangin suga ikaw, kuntiin ikaw. Ikaw ang magapalindugan. Ikaw ang magatindog in behalf sa sina nga duog. Nga sa diin, sa pila ka adlaw, ang Lord magaumpisa dira. Sa nagligad niya si Mana, ginatiksan ako nga may isa ka bisitahan dito sa Virgin Island para nga makakandak sang Bible study. Kagambal yan, may forward sa akon nga message. Sili nga pas, nang grabe ang nga ginabatsyag, pero sili nga sa gipangamuyuan, yung forward niya, sili nga, abin mo sili nga, ang instant gid nga healing ang ako niya na-receive. Kay after nga gipangamuyuan mo ako,
nang mag-anay ako ng pamatyag. Nga hindi sa kabong kay sakit-sakit ang nga kilid. So nga isa ina sa ka-open doors naman, nga ginhatag sang Lord, nga sa dinang iya nga hilikuton ma-expand pagin. So tira naton makita nga the more kita nga nagapanindugan, the more kita nga naga-pray sa sina nga duog, ang Lord sa pila ka adlaw maga-start gid iya sang iya hilikuton sa sina nga duog. So hindi ka magkataka. Nga masingat dugay na ni Lord, dugay na nadi nga pangabuyuay ko, pero wala man natin gihapon, may na-open. Wala pa ang tingon. Hulata nga mag-aumpisa ang construction sang Lord sa sina nga duog. Kay gusto sang Lord ya, hindi ka magdali, ang tanan may tama. Ang lahat ay may tamang panahon. Hindi pagdali Gusto sang Lord nga, unaha lang saya. Unaha, kung diin ka ginbutang sa Lord, kung ang imong panimalay, bugat, ang imong panimalay, tiga-tiga, umpisahi pa nga muyo. Lord, yang imo hilikoton, mag-aumpisa sa sininga panimalay, sa sininga pamilya, kaya nga, maabot ginaya ang tinion. Ako na-bless gid ako subong sa pamilya ni Mama So, no? Nga, amat-amat ang iyang cry out, for how many years? Nga pangamuyo. Bisan grabe subong man, may sa-ari na di sila subong, pero grabe man ang persecution sa ila. Grabe ang nakatabo sa ila nga pamilya, nga hindi grabe gidya nga mga pagkuan gidya nga untaton gidya ang ila nga pagpadayon sa Ginoo. Pero amo na bala nga tungod nag-umpisa sa pangamuyo na tigayon ang hilikoton sa ila panimalay. Kagbalaan ko kung gin-open nila sang Lord nga hilikoton wala sing may makapugong. So hindi kita mag-untak. Kaya hambal diri, the more kita yung nga Kristohano nagapanindugan, nagapaubos sa tubangan sa Ginoo, siya man ang magabless ang duta. So, once nga ang construction sa Lord mag-aumpisa na sa isa ka panimalay, sa isa ka kabuhi, expectar ikaw nga hindi ka paguntatan sang Lord, nga hindi ka matapos. Tapuson gid sang Lord ang ginumpisahan niya sa imo. Mambal ka subong sa imo kabuhi. Di do ara pa ko gihapon kinahanglan ko pa magpa-demolish. Kinahanglan ko magpatinlo. Kinahanglan ko subong do under construction ako, ginabarinahan ako subong, martilyo ako subong. Expect ikaw nga kung amo na subong ang imo balatyagon, ang Lord tapuson niya ang inumpisahan niya sa imo kabuhi. Bisan masakit subong under construction ikaw, pero ang Lord ginamold niya ang aton kabuhi para sa pinakamanami nga puturo. Abi nyo, after sa construction, latawan nyo ang dalan nga gusto sang Lord sa imo nga himuon. Gagay ka sa kilid, sa piyak daw may medyo halarvison, sa piyak medyo green-green. Next, ang mga gusto sa Lord. Nami no, nadala no, silingo, pero kung may maglino, gulping ara ka sa tunga-tunga, kung hindi manami ang ilang construction, ara ka just dalang sa tubig. Okay, next. Mayroon man sa klase sa lupa, kung siguro ko namin gulilagaw sa dira nga lugar, no? Kaya sa kilid may dagat, dasong bukid, kanami nga dalan. So, mahalin din ko sa lutak-lutak, hasta sa ginbuldos, asa ulihin, tapos ka na construction, amo nang natabo sa imo. Sige, isa pa. Ako ginanamian ko yung mga picture. Green. Ang green, isa ganyan ginagawa. Ang green nga color, amo na ang symbol sa growing nimo. Kahit tungod nagalambo kapag nga nagalambo. Hindi ka lang nga mapula. Kahit kung mapula, dali ka na malaya. Dali ka na mataktak. So, amo ni nga klase, tapos ang construction, amo nang pinakanami sa Lord nga plano sa aton kabuhi. Tungod tapos ka na construct sa Lord, ano ay hanang matabo sa imo kay amo na nga picture. Number 4, ready to operate or function. Halin sa demolition, hasta sa clearing, hasta sa
Construction. Tungod na tapos ka na construct sang Lord. Gusto sang Lord nga mangin ganamiton ikaw. Gusto sang Lord na mag-operate ikaw. Sa isa ka dalan, waay na siya gina-construct. Nga mangin, hasta saan mo may kwan sa may karatula nga may butang yapon under construction. Under construction. Kung sa syudad or sa Manila, Subo, makita mo sa balita, gaugta sa mga tao, kay halin pa sa 2010 nga construction sa mga dalan, wala pa gid yan natapos. So, gamay lang nga ulan, agwanta sila sang baha, hasta taga hita. Kaya tungod wala katapos-tapusan nga, construction. Pero sa Lord, balaan naton, wa sa ginumpisahan ka sa Lord, basta ready ka, aghanto mo gidman nga magpatadlong sa Ginoo. Himuon ka gidya sang Lord nga mangin manami. Nga wala sing kasawayan. Nga makasiling ang Lord nga, sige, Ronel, ready na ikaw nga mag-operate. Hindi mintras tanto, gapong ko ikaw, Ronel. No? Hindi mintras tanto, under construction ka. Kaya ang construction sa Lord, may time frame. Diba sa mga ginaobra nga mga building, ang dalan yan ni naton, may kontrata lang ni pila ka years. Hambalan kita sa Lord, kinahanglan ang ini mo sa pag-pruning, dito sa kubasahan naton sa John. Hambal sang gardener, tagai ako sa isa pa katuig. May time frame. Pero sila niya kung paglipas ng isa katuig, nga pagbalik mo, nga wala pagit sa sang bunga, pwede mo na sa tapson, kagiputang sa kalayo. So, tungod nga may time frame, ang aton nga construction sa Lord, kinahanglan mo magpagamit sa Ginoo. Kinahanglan mo manginhanda para gamiton sa Lord. Masiling kati, halin ako na Christian ako sa 1965, 2015, under construction man ko gihapon. Grabe nga under construction, nag-stagnant. Nga dapat ko na Christian ka pila na, ano na, 2015 minus 1965, pila na katuig. 2015 minus 1965, 0, 30, 40? 50 years. 50 years? So, saan mo muna kalawit? Kinanglang po, Lord, under construction man kong ihapon sa Lord. Kiti, Lord, wala mo taligid ko yung magbatsyag. Iya. Tandaan natin, ang aton Christian life, may season. May tiyon gid yan. So, tungod tapos ka na sa Lord construct, gusto sa Lord niya gamiton ka. Hambalang ingod mo, paggamit ka na niya sa Lord. Uy, sila gambal sa ilay mo do. Hambala! Paggamit ka na sa Ginoo. Hindi na ka mo pasaway. Kaysa masubo sa aton, rason ta permit. Kaya wala ko wala ko malugbantay sa tiyanggi ko, bata ko, ang baboy ko, ang kanding ko. Karbaho mo pa? Karbaho pa pa? Karbaho mo pa? Wala sa lakyan, maulan, malayo, mainit. Magkanto ka to sa simbahan ko. Wala to dahil electric fan ko. Wala may electric fan ta, ratanan sa kilid. Wala inoplite, wala ko tanan. Pinpagigaysa ko na aga. Late naman ko. Kaya po, ang bata ko, binagbihi. Huwag na problema, no? Mula kita atong termirason. Pero gusto sang Lord sa aton kabuhi. Na gusto sang Lord, gamiton ka na yan. Tapos na ang season mo sa pagpaubra sa inyong kaugalingon. Tandaan nato, naman ang pirmibal ko, dali na lang ang Lord magbalik. Paano, Bisubong, season niya ang Lord magabalik, ni Isaya kakalag, wala maging niya may nadala, bisan pagani mo kaugalingon, ginawa mo gamitin, kag kaguyod-guyod. Ari ko tiyo, bisan niya mo kaugalingon, magaling na hawa mo pa kaguyod-guyod.
Pero gusto gid ya sang Lord nga ang aton kabuhi after sang construction gamiton sang Lord para sa iya kahimayaan. Ang hambal ni Isaiah chapter 6 verse 8. Dayon nabatian ko ang tingog sa Ginoo nga nagasiling, sino bala ang akon ipadala? Sino bala ang malakat para sa amon? Nagsabat ako. Nagsabat si Isaiah. Ari ako! Ang iya paradaan sa Bible, ano gina? Exclamation point. Pangidya, as in may pwersa, may kusog. Ari ako! Ako ang ipadala. Nagpresentar siya. Ari ako, Lord! Ipadala ako! Ang pamangkot ko subong. Ang imo ay Han Christian life. Under demolition ka pa? Under clearing ikaw? Or under construction ka? Or, ako na yung pamangkot iyo na yung pamangkot. Or, handa ka na nga magpagamit sa Ginoo. Kaya mo na, samtang nag-prepare kita sang alagyan sang Lord, hindi lang imo kaugalingon ang ipreparar mo. Kasi nga, akon lang yan, kati imo kalag. Ano gani? Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakiro. Di bakiruhan mo lang yung pirmi akon niya kalag yan. Pero ano naman ang hambal sang Lord? Kadto ka! Go and make disciples of all nations. Kay tungod, hindi lang bastante nga ikaw nakakilala sa Ginoo. Pero gusto sang Lord, ipreparar mo, iaman mo man ang iba nga tao sa pagkari sa Ginoo. Kay nga damo pa ya wala kakilala sa Ginoo. Gusto sang Lord niya gamiton, amo na gani nga ready na ikaw nga mag-operate kay ikaw naman ang magadala sa ila sa insakto nga dalan. Damo nga gambal, ay di mga kulto nga mo isala ng inyong nga mga dalan nga ginausoy. Ang bali Pinoy nasa tamang daan. Or matuwid na daan. Pero ang ba naman ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Buot silingon, kung si Jesus ang aton niya ginakantuan, buot silingon, ara ka sa right way. Wala ka sa wrong way. Ara ka sa right way. Kung si Jesus ang ginausoy mo nga dalan. So kita nga mga Kristohanon, sino bala ang pamangkot sang Ginoo? Sino ang ipadala ko para mag-aman sang dalan sa para pagkariko? Ang pamangkot, are you ready sa pag-aman sang alagyan sang Ginoo? Naaman mo bala ang imo panimalay? Naaman mo bala ang imo kaugalingon? Naaman mo bala ang mga tao sa palibot mo? Nawarningan mo bala? Ayhan kita pagkasabat makita kaangay ni Isaiah. Ari ako, Lord! Ipadala ko! Kag kung wala sing may mag-respond, sino ang masabak? Sino ang magakadto kung hindi ka manindugan? Hindi ang Kristohanon nato niya pagkabuhi, hindi lang permi kita. Intindihan ko bala anay, kaya mo pa ko niya. Gusto sang Lord ang kada isa sa aton gamito niya. Kaya nga hindi lang nga kita naluwas para sa aton kaugalingon. Ginluwas kita sang Lord para sa iban man. Kung ano nga pagpalangga, anong experience nga ginbaton mo halin sa Ginoo, ga-expect ang Lord nga i-share mo ina sa iban. Ga-expect ang Lord nga maga-expand man ang iya kingdom tungod sa imo. Hindi po silingon niya na Christian ikaw, bastante ka na yan. Pero gusto sang Lord, ang panawagan sang Lord, sino ang ipadala ko para sa pag-aman sang akon alagyan. Ayhan kita subong, makasiling kita. Ako Lord, handa ako ipadala.
Yari ako, Lord. Willing ako mag-response. Ready na ako subong, Lord, gamiton mo. Amo na gani nga mangin madasig kita kay balaan naton. Damo na kita may nabatian. Damo na kita may nakita nga ang Ginoo malapit na magkari. Pero anong ginahimo naton bilang Kristohanon? Are you ready to respond sa pagpanawagan sang Lord? Nga isa ikaw kapag gagamiton sang Ginoo, nga magpreparar, nga mag-aman sang iya alagyan. Nga hambal sa ginbasa naton, ang tanan nga mga nalupyakan, tabunan, amo ning mga tawo nga wala pa mga nakakilala sa Ginoo. Ang tanan nga mga bukid, ang grabe nga mga nagkakatamo, mga struggle sa kabuhi sang tawo, kung hindi kita ang paggagabiton sang Lord sino. Ari ikaw utot sa sininga tinion. Kay balaan sang Lord, may potential ikaw. Unique ikaw maging create sang Lord. Nga may ikasarang ikaw nga pwede magpagamit sa Ginoo. So gusto sang Lord, tintugan naton ang aton pagkakristohano. Are you ready sa pagpanawagan sa Ginoo? Or are you ready sa pag-response sa pagpanawagan sang Lord? Sino ang akon gamiton? Sino ang gusto nga magpagamit sa Ginoo? Nga sa diin makasiling, Lord, nakita ko kung ano subong kahigko, ano subong kalaot ang aras sa kalibutan. Kung hindi ka manindugan, utod, sino ang manindugan? Ari ikaw, kay gusto sa Lord, ang imo kabuhi, pagagamiton niya para sa iya kahimayaan. Sa siningahaga, ay halang imo kabuhi. Masiling ka, pag-upalang kuya. Damo pa ko nga mga areas ang akong kabuhi nga gusto ko pa itugyan sa Ginoo. Ang Ginoo kabatigid kag kakita sinautod. Ituad mo sa Ginoo. Kay nga sa pagtuad naton sa Ginoo, ang Ginoo willing gid nga magpinlo sa aton. Kag gusto gid sang Lord nga kaayuhon, pormahon sing maayo-ayong aton kabuhi para sa dako-dako niya nga hilikoton. So, ginapangabay ang tanan sa pagduko sa iya ulo. Hambal diri, pwede ka manay katanaw sa projector. The road to success is always under construction. The more kita nga gapakonstruct sa Lord, the more kita nga nanging successful. Magaduko kita sa aton nga mga ulo. Sa aton nga gintunan sa sini, may season sa aton nga kabuhi. Ayhan season, subong nga gusto mo ipademolish ang tanan nga mga hindi maayo sa imo tubangan sa Ginoo. Ang Lord nakakita sa imo sitwasyon utod. Hambal sa pulong sa Ginoo. He is willing to forgive us as long nga ginatuad naton ang mga butang nga hindi maayo sa iya tubangan. Kag sa sininga tinion, hambala ang Lord. Lord, balaan ko madamo ako sa mga na himo nga hindi maayo sa imo tubangan. Lord, ihuna ang tanan nga area sa akong kabuhi
nga hindi maayo. Dihuna ang akong kabuhi nga daw makasiling ako sa mga to, hindi mo maagyan. Pero Lord, tatlo nga ini nga alagyan sa akong kabuhi. Nga sa imo pagkari, Ginoo, ikaw makaagi sa ako nga kabuhi. Nga sa di niya, Lord, gusto ko ya, Lord. Nga sa sinisang ako nga kabuhi, hindi ko man subong mahimo, subong gid. Pero Lord, nagahandom ako. Nga gamiton mo ako, Lord, para sa imo hilikoton. Gamiton mo ako, Lord, para sa imo kahimayaan. Kag sa sininga, aga utol, ang panawagan sang Lord, sino bala ang akon ipadala sa pag-aman sang akon alagyan. Kung ikaw inautod, nga makasiling ka kaangay ni Isaiah, ari ako, Lord, gamita ako, ipadala ako. Gusto ko, Lord, magpagamit sa imo. Pero Lord, damo-damo nga area sang ako niya kabuhi na gusto ko, Lord, isurrender sa imo. Kung ikaw inautod, ibayaw ang imo kamot, ibayaw sa Ginoo. Lord, yari ako, gamita ang akong kabuhi. Yari ang akong kabuhi, Lord. Willing ako nga mag-respond sa imo pagpanawagan, O God. Pero Lord, ang damong Ginoo nga mga areas ang akong kabuhi nga makasiling ako, Lord, arap ako, Lord, sa season sa construction, utod ang pag-construct sang Lord sa aton. Ina magapadayon until nga mangin mapinuslano ng atong kabuhi. Sa tanan nga nagabayaw, pwede ka request sa pagtindog bilang tanda sa inyong pag-response sa Ginoo. Lord, yari ako subong nakita ko, Lord, ang ako niya kabuhi. Nang akong kabuhi sa una, lutakon, guba-guba, damo sang crack, damo batsi. Pero Lord, yari ako subong Ginoo. Gusto ko yan, Lord, niya magpagamit sa imo. I-construct, ginaalaw ko ikaw, Ginoo, na mag-construct ang akong kabuhi, na mga dihon, bisan pa, Lord, masakit, madamo sa mga pag-antos, madamo sa mga circumstansya nga mag-aabot sa agon, samtang ginadihon mo ako, Ginoo. Pero yari ako, Lord, nag-atubang sa imo. Handa ako, Lord, nga magpagamit. Hambal mo, Lord, galing kay Isaiah, sino